Banggaan ng dalawang kotse sa isang intersection sa Pasig. Huli sa CCTV. Libo-libong basketball fans nakiisa sa victory celebration ng bagong NBA champions na Miami Heat. At Claudine Barreto, naging emosyonal ng pag-usapan ang lagay ng kanyang ama sa showbiz na si Dolphy. Huwag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na ang mga unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama po si Rhea Santos habang si Ivan Mayrina ay nasa Foro Point, La Union, kung saan patuloy pa rin pinaghahanap ang apat na mangingisdang sakay ng bangkang pinangga umano ng isang dayuhang barko. Alamin na po natin pinakasariwang balita hinggil sa search and rescue operation mula kay Ivan Mayrina. Ivan! Yes, magandang umaga, Igan at Rhea. Ika-6 na araw na ngayon mula nang banggain nga ang isang fishing vessel at mawala ang apat na Pilipinong mangingisda. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. Ngayong umaga ay magsasagawa ng aerial inspection ng Coast Guard. Sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng umaga ay inaasahan ang pagdating ng helicopter ng PCG at lilipad ito sa baybayin ng Ilocos sa bahagi kung saan maaring inanod ang apat na nawawalang mangingisda. Kahapon bahagyan na antala ang search and rescue operations dahil sa malikot na karagatan. Apat na mangingisda pa ang patuloy na pinaghahanap. Sila ay sina Amante Resonable, Danny De Los Reyes, Arnold Garcia at Fred Celino. Kahapon ay sinuyod ang bahagi ng karagatan sa baybayin mula Pangasinan hanggang Ilocos at kahit mag-iisang linggo na nga mula ng lumbuga barko ay hindi raw titigil ang paghahanap sa kanila. Samantala, Igan, kasabay ng search and rescue ay iniimbestigahan din ng Coast Guard sa ngayon kung alin sa hindi bababa sa 20 sasakyang pandagat na dumaan sa pinangyarihan ng insidente ang tinutukoy ng mga mangingisda na bumangga umano sa kanila habang nakalubog na ang kalahati ng kanilang tumaob na bangka noong June 20. Batay sa paglalarawan ng mga nakaligtas sa mangingisda, kulay blue at maroon daw ito at may nakasulat na Hong Kong sa bandang likuran. Pero maraming paglilinaw ng Coast Guard, hindi pa matiyak sa ngayon na Chinese vessel ito at kung sinadya nitong banggain ang fishing vessel na FB Axel John. Hong Kong is a port of registry. There are vessels there. It's the same as any vessel. No? There are vessels that are Philippine registered, but it does not mean that it is owned by Filipinos. Pero kung ano o sino pa man ang nagmamay-ari ng nakabanggang barko, iniimbestigahan ngayon ng Coast Guard kung bakit hindi tinigilan ang mga kaawa-awang mangingisda at bagkus sinagasaan pa ang nakataob na nilang bangka. All vessels should respond to a distress. So we have to determine first the circumstances. No? As I have said, no, nakasubmerged na yung barko. We will find out in the investigation. No? Yung nakasubmerged yung bangka, probably hindi nakita, but we still have to find out no? In the investigation. Definitely, they have to stop pag mayroon nakitang distress. Samantala, Igan, sa panayam ng media kahapon ay sinabi ng Pangulo na paimbestigahan niya ang insidente. Dagdag paglilinaw, Igan, ng Philippine Coast Guard yung pinangyarihan ng insidenteng yan na 78 nautical miles northwest ng Bolinao, Pangasinan ay napakalayo po sa pinagtatalo ng Panatag Shoal kaya sa tingin nila ay malayong may kinalaman ito sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Inuulit po natin, hindi raw dapat iugnay sa stand-up sa Panatag Shoal ang banggaan ng bangkang pangisda at isang barko sa dagat na sakop ng Bolinao, Pangasinan. Dahil may nakasulat daw na Hong Kong sa barkong bumangga. Nakipag-ugnay ng Philippine Coast Guard sa Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Council at narito po ang report ni Marisol Abdurrahman. Bagamat kailangan pang kumpirmahin, ayon kay Vice Admiral Ed Montan ng Philippine Coast Guard, malaki raw ang posibilidad ng MV Peach Mountain na rehistrado sa Hong Kong ang cargo vessel na nakabangga umano sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa hilagang kanluran ng Bolinao, Pangasinan, Miyerkules noong isang linggo. Ito raw kasi ang barkong namataan sa Zambales alas 8:46 ng umaga, 4 na oras bago ang salpukan. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang ating Coast Guard sa Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Council. So more or less baka doon nga tumama yung ano. Kasi wala may ibang barko na na-monitor in that area na going northward.
going to China. Pero mabilis na paglilinaw ng Philippine Coast Guard, hindi raw dapat iugnay ang insidente sa issue sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. 138 nautical miles daw kasi ang distansya ng pinangyarihan ng banggaan sa mismong Baho de Masinloc. Sure na yan, hindi talaga siya galing ng Scarborough. No, it's a cargo vessel. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat malinaw na sa teritoryo ng Pilipinas nangyari ang insidente, ruta raw talaga ng mga barko ang dinaanan ng nasabing cargo vessel at meron daw itong freedom of navigation. Tinitiyak pa ng Coast Guard kung ang pagkakabangga talaga ang ikinasira ng baslig ng mga mangingisda. Isang araw kasi bago ang banggaan ay nasira at palubog na umano ang bangka ng mga mangingisda. Yung fishing boat nila ay napuno ng tubig because of the strong waves, rough seas, umulan pa. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Puno naman ang hinagpis sa mga kaanak ng mangingisdang nasawi matapos mabangga ng isang dayuhang barko ang kanilang bangkang pangisda. At mula sa Bolinao, Pangasinan, may live report si Jam Sisante. Jam. Yes, Igan, patuloy nga pinagluluksan ng kanyang mga kamag-anak dito sa Bolinao ang pagpanaw ng isa sa mga mangingisda na nakasakay sa bangka na nabangga ng isang barko noong nakaraang linggo.